At dahil natapos na kami maglomi, dumiretso na kami dito sa Barangay Kabatang kung saan nandito daw yung Lagaslasan River. So dumaan kami sa mapuputik na daan, medyo may sanaw pa kaya ayan, konting ingat lang talaga kami sa pagmamaneho. Merong mga nakapagsasabi is malapit lang daw ito dito sa Barangay Road. Kaya siguro mga konting minuto na lang makakarating din kami kung saan matatagpuan ang Lagaslasan River. At eto na nga, sa ilang minuto namin paglalakbay nakarating na kami dito sa itaas ng Lagaslasan River kung saan dito kami pwedeng magparking ng aming mga motor. Kaya pagka-park namin ng mga motor is dumiretso na talaga kami sa ilog para makita ang kagandahan nito. At eto nga, pababa na kami ng ilog pero di ko inaasahan na ganito pala kahirap bumaba dito. Medyo matarik siya mga kamix kaya konting ingat lang din talaga kami. Napapagitnaan siya ng tinibag na lupa. Hindi ko sure kung eto ba talaga ay tinibag or ginawa lang talagang daan or ganito na talaga yung style dito. At nung nandito na nga kami sa baba mga kamix ay pinagmasdan ko ang paligid at napakaganda ng kanilang mga ginawang cottage. Yari siya sa mga kawayan, mga dahon ng niyog, yung iba is may trapal, kaya napakaganda at napakaaliwalas ng cottage nila rito. Tumawid kami sa kabilang ilog at tumulay kami dito sa tulay na kawayan. Dahil doon napagkasunduan ng team, kumuha ng isang cottage. Naalala ko tuloy sa tulay na kawayan na ito nung nandun kami sa amin lugar sa Nagcarlan, Laguna, na bago pa makatawid ng kalsada ay tatawid ka talaga at tutulay ka sa tulay na kawayan para makapasok sa eskwelahan, para makabili ng kung ano-ano sa tindahan, para makapunta ng bayan. At alam nyo ba mga kamix na dito lang talaga sa lugar ng Quezon at lugar ng Laguna, kalimitan napakaraming magagandang pinupuntahan ang mga bakasyonista para mag-relax, para maligo sa ilog, para mamasyal sa kung saan gusto nila pumunta.